Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Super Typhoon Nando nag-iwan ng matinding pinsala sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon. Ilang lugar sa Hilagang Luzon nakaranas ng pagbaha. 46 na bahay sa Ilocos Sur sinira ng buhawi. At ang latest sa lagay ng panahon ngayong nakalabas na ng PAR ang Bagyong Nando, alamin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, ilang pamilya sa Dagupan City ang lumikas na sa ilang evacuation centers dahil sa pagtaas ng antas ng baha sa ilang lugar. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dahil na rin sa malakas na buhos ng ulang dala o epekto ng Super Typhoon Nando ay nakakaranas na ng bahagyang pagbaha sa ilang lugar dito sa lungsod ng Dagupan. Hanggang bewang na rawang baha sa loob ng bahay ni Lilibeth mula sa Sitio Fisheries, Barangay Maluwod, Dagupan City. Kaya naman bago pa bumuhos ang malakas na ulan kagabi, ay kabilang na sila sa lumikas at nagtungo sa evacuation center. Kasama ni Aling Lilibeth ang kanyang mga anak sa evacuation center. Malakas ang hangin, malalim na po. Hanggang saan na po ang baha? Hanggang Baywang. Sa datos ng CDRRMO, 14 na pamilya ang nasa evacuation center ngayon. Sakali raw, natataas pa ang antas ng baha sa ilang lugar, ay posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga evacuee. Nagkaroon ng preemptive evacuation ang Barangay Maluwod, especially nung sa may Sitio Fisheries. Binaha ng ilang lugar sa lungsod, bunsod ng high tide at malakas na buhos ng ulan. Nasa 4 inches ang pinakamababa, hanggang 4 feet ang pinakamataas na antas ng baha sa ilang lugar sa syudad. Kabilang sa binaha ang ilang bahagi ng Bacayao Norte, Barangay 1, Barangay 2 and 3, Bolosan, Bunuan Bukig, Bunuan Geset, Kalmay, Karaal, Karanglaan, Herrero Perez, Lasip Chico, Lasip Grande, Lukaw, Maluwod, Mayombo, Pogo Grande, Salisay at Tapuac. Sa akin meron na rin kasi medyo mataas nga yung water level ng sinukalan natin. In affected areas natin is Bacayao area natin, yung Lasip area, then Pugo area, then hopefully pababa hanggang dito sa may part ng Pantal. Maigting ang monitoring ng CDRRMO sa antas ng Pantal Sinukalan River. Patuloy rin silang nakabantay sa sitwasyon sa mga island barangay at coastal area. Mahigpit pa rin ipinapatupad ang no swimming at no fishing policy sa mga baybayin. Chris, light to moderate na pag-uulan ng naranasan maghapon sa lungsod ng Dagupan. At kaninang umaga nga, Chris, ay unti-unti nang naranasan yung pagbaha sa ilang kabahayan. Particular, Chris, doon sa mga kabahayan na malapit lamang sa gilid ng ilog. Gaya na lamang dito sa aking kinaroroonan sa may Barangay Herrero Perez, kung saan yung mga bahay na nakikita mo, Chris, yan yung mga bahay na nasa gilid lamang ng Pantal River. At kaninang umaga nga ay pinasok na nga ng tubig yung kani-kanilang mga bahay. Ngayong hapon naman, Chris, etong mismong kalsadang ating kinatatayuan ay inabot na rin ng tubig. Sa ngayon, Chris, ay naghahanda na rin yung mga residente dahil kung magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng antas ng tubig ay nakaredy naman daw sila na lumikas o magtungo sa mga evacuation center. Patuloy, Chris, yung panawagan ng health authorities sa ating mga kababayan na kung sila ilulusong sa baha ay magsuot ng mga protective gear gaya na lamang ng bota para makaiwas sa leptospirosis. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Super Typhoon Nando nag-iwan ng matinding pinsala sa iba't ibang lugar sa Region 2. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Calicdan Dizon. Mga nagtumbahang puno, nilipad na yero at bubong, at bahay na pati haligi ay wala nang natira. Ilan lang yan sa mga iniwang pinsala ng Super Typhoon Nando sa Cagayan. Sa Sentro 2 sa Calayan, kaninang umaga may kalakasan pa rin ng hampas ng alon sa dagat. Sa bidyong ito, ang kalsada na malapit sa Dalampasigan nagkabitak dahil sa lakas ng hampas ng alon. Ang bahay na ito, ultimo haligi na wala rin.
Nadaganan pa ng punong niyog ang isang paaralan doon. Sa barangay Babuyan, Claro, nasira ang bubong ng paaralang ito matapos tangayin ng hangin. Tinangay rin ng hangin ang bubong ng ilang kabahayan. Nagbagsakan din sa gitna ng kalsada ang mga sanga ng malalaking puno. Samantala, isa ang patay matapos tumaob ang isang fishing vessel sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. 6 naman ang nasa ospital at nagpapagaling. 6 ang hinahanap pa. Kasalukuyang nagsasagawa ng rescue operation ang Coast Guard Santa Ana. Ayon sa pamunuan ng Santa Ana Coast Guard Station, galing probinsya ng Aurora ang bangka at lumaot para mangisda. At dahil masama na ang panahon ay sumilong muna sila sa may Santa Ana. Pero hindi raw lumabas ng bangka ang 13 crew nito. At nang humampas ang malakas na hangin ay dito na tumaob ang kanilang bangka. Ayon sa Coast Guard, natrap sa loob ang mga crew. May mga buhay pa raw sa loob ng bangka. Kapag kinakatok daw kasi ang bangka, ay may mga sumasagot pa sa loob. Samantala sa lalawigan ng Batanes, makikita sa videong ito ang nagkabitak-bitak na kalsada sa ilang bahagi ng bayan ng Sabtang dulot ng malalakas na hampas ng alon sa dagat. Sa Basco, Batanes naman, medyo banayad na ang hampas ng alon sa dagat. Nagsimula na ring maglinis ang mga residente. Nagtulong-tulong na rin ang mga kawani ng PNP at BFP para sa clearing operations sa mga kalsada. Patuloy ang ginagawang assessment ng Cagayan Valley DRRM Council para matukoy ang danyo sa pananalasa ng Super Typhoon Nando sa Region 2. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Pinasok na rin ng baha ang ilang kabahayan sa Mangaldan, Pangasinan. Ilang kalsada rin ang binaha matapos na umapaw ang ilang creek. Narito ang report. Kagabi pa lang nagsimula ng pasukin ng baha ang ilang kabahayan sa barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Bunsod daw ito ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan na epekto na nagdaang Super Typhoon Nando. Nangangambang ilang residente na tumaas pa ang baha dahil sa maghapon pa rin na malakas na buhos ng ulan. Mga gamit po ninyo, kumusta? Ano mo sa kanila? Sa kabila? Oo. Talaga, mahirap na talaga. Kawawa naman kami dito eh. Maging ang ilang kalsada sa bayan, binaha na rin. Dahan-dahan sa pagmamaneho ang mga motorista. Sa monitoring ng Mangaldan DRRMO, umapaw ng ilang creek, kaya binaha ang ilang lugar lalo na sa mga low-lying area. Grabe po yung buhos ng ulan sa Mangaldan. So ang bilis pong napuno, kaya po umapaw po sila, ma'am. Nakikipag-ugnayan ng LGU sa mga barangay official para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang lugar sa Cordillera ang nakaranas ng baha at landslide dahil sa hagupit ng Super Typhoon Nando. Tutukan sa report. Bumagsak ang lupa at mga bato mula sa itaas na bahagi ng Marcos Highway sa Sitio Begis sa Tuba, Benguet. Tinamaan ito at nadurog ang 2 van at isang tanker truck. Isa ang napaulat na namatay. Ayon sa Benguet PDRRMO, ang landslide ay nagmula sa bahagi ng bundok na walang slope protection. Nagpapatuloy ang road clearing operations. May gumuhong lupa rin at mga natumbang puno na humambalang sa kalsada ng Baguio City. Baka yung sa taas po, bibigay na naman. Kaya nga po, tinignan dito sa baba namin, pilitas na. At kami lang po, bibigay na rin po. Aalis na rin po kayo? Opo. Pinauna ko na po yung mga anak ko at pinalipat ko na po sila. Okay. Opo, baka magandang hapon na rin po kasi mahirap na po. Hindi po tayo nakasigurado. Kinansila ang pasok sa eskwelahan at pasok sa gobyerno. Isinara rin muna ang mga parke at pasyalan. Some of the critical portions ng mga barangays nakakonect ang mga CCTVs. Apart from that, meron kaming mga GCs, several GCs actually, together with the mayor na binabantayan natin itong mga barangays. Binaha ang Marcos Highway sa Baguio City. Ayon kay Yus Cooper Molly Balanag, hindi na nila itinuloy ang kanilang biyahe roon. Malakas naman ang ragasan ng Chico River sa Mountain Province. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon.
Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Pero isang panibagong bagyo ang nagbabadyang makaapekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ngayong araw ay nasa loob na yan ng PAR at tatawaging bagyong Opong. Posibleng tumbukin ito ang Eastern Visayas o Bicol Region sa mga susunod na araw. Tutok lang sa magiging pagbabago at sa iba pang updates tungkol sa bagong bagyo. Patuloy din ang pag-iral ng habagat na magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng pabugso-bugsong ulan at hangin sa Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon. May malalakas na ulan pa rin sa ilang lugar na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Isang residente sa Ilocos Sur ang pinagtulungang sagipin sa gitna ng rumaragasang tubig sa Binahang Palayan. Sudan sa report ni Sandy Salvacio. Napasigaw ang ilang residente sa Barangay Banay, Santa Cruz, Ilocos Sur habang pinapanood ang pagsagip sa lalaking ito na tinangay ng malalakas na agos. Mistulang ilog sa unang tingin ang dinadaanan ng lalaki sa video, ngunit ayon sa otoridad, isa pala itong palayan. Sa sunod-sunod kasi na pag-ulan, umapaw ang tubig mula sa ilog papunta sa palayan. Ligtas namang nai-rescue ang lalaki. Bumigay naman ang concrete wall ng isang barangay plaza sa Santa Lucia, Ilocos Sur kahapon ng umaga bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Ayon sa Santa Lucia MDRRMO, ipinatayo ang plaza malapit sa paanan ng bundok. Wala naman daw naitalang nasugatan sa gumuhong concrete wall. Sa amateur video ng isang residente sa Santa Maria, Ilocos Sur, makikita ang lakas ng tumamang buhawi sa lugar. Ayon sa otoridad, 46 na bahay ang sinira ng dumaang buhawi kahapon. Tulong-tulong ngayon sa isinasagawang clearing operations. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 7 barangay sa bayan ng Calasiao, Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha ayon sa MDRRMO. May ulat si Jewel Fernandez. Nakararanas na ng pagbaha sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan ngayong araw. Sa tala ng Calasiao MDRRMO as of 9 a.m., 7 barangay na sa bayan ang binaha. Kabilang na riyan ang mga barangay ng Ambunao, Bunlag, Bud, Longos, Talibao, Banawang at Lumbang. Posible pa umano itong madagdagan dahil sa sama ng panahon. Pag ganitong tuloy yung ulan, nadagdagan yung tubig eh. Opo, posibilidad na tataas pa. Patuloy pang ine-expect natin na madagdagan dahil ongoing pa po ang pag-iikot ng ating roving team. So far, ito yung mga low-lying areas natin. Ang ilang kalsada at paaralan sa lugar binaha na rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Bunlag Central School, hindi lang sa compound ang binaha. Maging ang mga hallway at classroom pinasok na rin ng tubig. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Calasiao ngayong araw. Patuloy ang pagbabantay ng otoridad sakaling may mga residenteng kailangang ilikas dahil sa pagbaha. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong mga displaced individuals sa bayan ng Calasiao at patuloy pa rin ang pakikipag-coordinate natin. Kasama si Daryl Peralta, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Kabi-kabilang pagbaha rin ang naitala sa probinsya ng La Union. 3 umanong casualty sa probinsya ang patuloy na binavalidate ng otoridad. Narito ang report. Ilang araw nang tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa La Union na epekto ng nagdaang Super Typhoon Nando, kaya kabi-kabilaan ng pagbaha sa probinsya, gaya sa bahagi ng Barangay San Antonio sa Agoo, La Union. Mabilis ang pagtaas ng antas ng tubig baha. Binaha rin maging ang bahagi ng National Highway.
Umabot din ng baha maging sa bahagi ng National Highway sa Santo Tomas, La Union. Sa monitoring ng Office of the Civil Defense, ilang bayan sa La Union ang nakaranas ng pagbaha dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Mabilis na tumaas at tumapawang tubig sa mga creek at kailugan. 3 casualty rin ang napaulat sa probinsya na sa ngayon ay patuloy na vinavalidate ng otoridad. Kabilang dito ang isang lalaki na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa Agoo, La Union. Na-recover na ang kanyang katawan kaninang umaga. Merong tinamaan po ng kidlat sa Aringay. Meron pang isa rin dito sa San Juan, La Union. I-recover niya sana yung yung kalabaw niya. Kaso tinangay siya ng ilog kasi nag-river crossing siya, tinangay po ng ilog. Samantala, tuloy-tuloy ang monitoring ng provincial government. Patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Nananatili naman sa evacuation center at maging sa kanilang mga kaanak ang halos 1,000 mga residenteng inilikas simula kahapon. Usually, the health problem comes a few days after the baha-baha. Ito yung mga neptopyrosis, fever. Tuloy-tuloy pa rin ang assistance na binibigay namin. But we concentrate more on health naman na. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang lugar sa Ilocos Norte ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa nagdaang bagyo. Nakatutok doon live si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong araw ay umaaliwalas na ang panahon dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Unti-unti na ring bumababa ang antas ng tubig sa mga binabantayang ilog at creek ayon sa mga otoridad. Nawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa Ilocos Norte dahil sa hagupit ng nagdaang Super Typhoon Nando. Kaya ang ilang residente kanya-kanyang diskarte kung paano makakapag-charge ng kanilang mga cellphone. Sa stage ng isang auditorium sa Barangay 60A, Lawag City, kumpulan ang ilang nagcha-charge. Kanya-kanya silang dala ng mga extension cord at binabantayan ang china-charge na cellphones at power banks. Doble ingat na lang daw sila lalo't may naipong tubig sa loob ng auditorium. Bali, naki-charge po kami dito kasi walang kuryente. Malaki pong may tutulong ng yung ganito. Sa parehong barangay, umapaw na rin ang Duraw Creek na umabot pa sa ilang kalsada. Ayon sa mga residente, ganito raw palagi ang eksena sa kanilang lugar kaya alalay daw sila sa pagtawid upang hindi matangay ng agos ng tubig. Ang mga nabaha po, yung mga malapit sa ilog lang po. Dito sa mga mataas na bahagi na po, wala pong baha. Maliban lang po sa may mga nasirang mga bahay po dahil sa lakas ng hangin po. Bagamat wala na sa PAR ang bagyong Nando, nag-iwan naman ito ng kaliwat ka ng pinsala sa mga ari-arian, palayan at iba pa. Naka-monitor naman sila and we're preparing yung mga goods na pwede nating ipamigay sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong bagyo. Nakabantay rin ang Office of the Civil Defense Region 1 sa mga probinsya upang siguraduhin nasa maayos na kalagayan ang mga residente. Handa na ang mga regional response teams natin na tumulong sa kanilang mga requests at so ready po na mag-respond yung ating mga response cluster. Activated na rin ang response cluster pala natin ng pinangungunahan ng DSWD Field Office 1. Chris, isa sa mga inaayos ngayon ng Provincial Engineering Office ng Ilocos Norte ay ang na-wash out ng ilog na day tour nitong tulay na ginagawa sa Solson at Talugtog na Lasin Provincial Road. Nakapagpadala na rin ng additional na mga heavy equipment sa lugar upang mas mapabilis ang operasyon. Sa ngayon ay hindi muna pwedeng madaanan ng anumang sasakyan ang naturang kalsada. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Pagbiyahe o delivery ng mga gulay mula sa Benguet at ibang probinsya pahirapan dahil sa masamang panahon. Narito ang report. Halos walang bentang gulay ngayon ang mga negosyante sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Simula pa raw kahapon ay pahirapan ng supply ng gulay. Halos wala raw kasing dumarating ng mga biyahero mula sa Benguet at maging sa Nueva Ecija at Cagayan. Wala ho ang biyahe, kunti ang gulay ngayon. Pahirapan ng biyahe. Pahirapan. Paliwanag ng mga opisyal ng Benguet Vegetable Farmers and Vendors Association, kukonti ang nag-aani ng gulay ngayon dahil sa epekto na nagdaang bagyong Nando. Dahil din sa kabi-kabilaang landslide ay nagiging pahirapan ang transportasyon ng mga biyahero ng gulay. Dahil sa kakaunting supply, doble hanggang triple itinaas sa farm gate price ng Highland vegetables. Meron kaming biyahe ngayon pero talagang konti at saka tumaas times 3 yata ang gulay. Iba nag-plus 20 pero yung repolyo times 3. 2 araw na ring naranasan ang muling pagtaas sa presyo ng gulay sa Dagupan City. Dati si 50 lang po. Ngayon 60 na po tumaas.
dahil siguro sa bagyo. Sa ngayon, nasa 60 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng repolyo, patatas, sayote at humbok. Nasa 150 hanggang 200 pesos naman ang per kilo ng broccoli at cauliflower. Nasa 100 pesos naman ang kada kilo ng talong, kamatis, sitaw at okra. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang SUV ang nagliyab habang bumibiyahe sa Burgos, La Union. Tutukan sa report. Sa gitna ng kasagsagan ng pag-uulan kasabay ng malakas na hampas ng hanging dala ng super typhoon, nagliyab ang isang SUV sa kahabaan ng Barangay New Poblacion, Burgos, La Union pasado alas 5 ng umaga kahapon. Sa salaysay ng driver sa otoridad, binabagtas nito ang Quirino Highway papuntang Baguio City na makaamoy ng nasusunog na kable. Nang ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada, dito na niya nakitang umuusok ang makina ng sasakyan at ang apoy unti-unti ring lumaki. Agad na rumisponde ang BFP Burgos. Hindi naman nasaktan ng driver na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa sanhi ng sunog. Sa kasagsagan pa rin ng pananalasa ng Super Typhoon Nando, bumaliktad hanggang mapunta sa gilid ng kalsada ang isang SUV habang binabagtas ang National Highway sa Barangay Dilavo, Pasukin, Ilocos Norte kahapon. Ayon sa ilang saksi, mabagal ang patakbo ng driver pero hinala nilang nawalan ng kontrol ang driver dahil sa lakas ng hangin. Hindi naman nasaktan ang dalawang sakay nito. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa magkahiwalay na insidente. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Marusay River sa Kalasyaw, Pangasinan, nasa critical level na. Antas ng tubig patuloy na tumataas. Tutukan sa report. Dahil sa nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan, patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River sa Kalasyaw, Pangasinan. Kaninang umaga, umabot na sa critical level ang ilog. Ayon sa Kalasyaw MDRRMO, posibleng tumaas pa ang antas ng tubig sa ilog dahil na rin sa pag-ulan sa upstream. Inaasahan po natin na tataas pa po ito gawa ng tuloy-tuloy po yung pag-ulan na nararanasan natin dito sa ating bayan. Ganon din po at ine-expect natin na yung tubig ulan na manggagaling po upstream ay bababa pa po yan dito sa ating ilog. Sa ngayon, nagpaalala na rin ng otoridad sa mga nakatira malapit sa ilog. Ang ilang residente, pinaghahandaan na rin ang kanilang paglikas. Kung mataas na, pupunta na kami doon sa interior. Opo, may kasama ko mga bata kasi. Patuloy ring binabantayan ng LGU ang mga flood-prone barangay sa bayan. Sa mga kababayan po namin dito sa Kalasyaw, manatili pa rin po tayong nakaantabay sa lagay ng panahon, maging alerto at huwag pa rin po tayong pakakampante na bagamat nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, meron pa po tayong epekto ng habagat na nararanasan at tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng ating tubig sa ilog. Sa video naman nakuha ni Melanie Nagrampa Valel, makikita ang rumaragasang tubig sa Binday Dam sa San Fabian, Pangasinan kaninang umaga. Bunsod ito ng nararanasang sama ng panahon. Mahigpit naman ang monitoring ng otoridad sa lugar upang maiwasan ang anumang insidente dahil sa pagragasan ng tubig mula sa dam. Kasama si Jing Dakanay, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Nando kahapon, naglalagablab na apoy naman ang tumupok sa isang bodega pasado alas 3 ng hapon sa Tuguegarao City. Nagtagal ng halos 1 oras ang pag-apula sa sunog na umabot hanggang sa ika-4 na alarma. Batay sa inisyal na investigasyon ng otoridad, naglalaman ng iba't ibang motor parts ang nasunog na bodega. Umabot ng halos o mahigit 1 milyong piso ang pinsala sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Wala pang pahayag ang may-ari ng nasunog na bodega. Samantala, iba't ibang libreng serbisyo at concert hatid ng kapulisan sa mga residente sa Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Bilang pagpupugay sa mga peacemakers sa probinsya ng Ilocos Norte, isinagawa ng Provincial Police Office ang Oplan Matthew 59 sa Aurora Park, Lawag City.
Nakabase ang tema ng programa mula sa isang verse sa Biblia na "Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God." Iba't ibang grupo ang tulong-tulong na naghatid ng mga serbisyo tulad ng libreng masahe at libreng gupit. Kasi may libreng masahe, libreng gupit. Bakit niyo po naisipan na tumayo pa rito, sir? Para magpamasahe, ma'am. Si Patrolwoman Zarina, naisipan namang mag-donate ng dugo sa bloodletting activity. Pagpapakita raw ito ng pagmamalasakit kahit sa simpleng paraan. Gusto ko rin pong tumulong sa mga nangangailangan ng mga dugo para na rin sa part ng activity na to. Sa naturang aktibidad, may nais daw na iparating sa publiko ang pamunuan ng Ilocos Norte PPO. Yan ay integration verse. Ibig sabihin yan yung message ng pagkakaisa. Yan yung peaceful na pagkakaisa. Yan yung oneness ng tao. Bukod sa iba't ibang serbisyo, may pa-concert pa mula sa mga personnel in uniform para libangin ang mga nasa pila at nakiisa sa programa. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Sama-samang nagsagawa ng coastal cleanup sa Barangay Poblacion, Mariveles, Bataan ang mga miyembro ng MENRO, mga opisyal ng barangay, Bataan Municipal Assessor's Office, Mariveles PNP, LGU Mariveles at BFP Mariveles. Bahagi ito ng International Coastal Cleanup Drive. Kanya-kanyang dala ng mga walis, sako at iba pang panlinis ang mga volunteer, kabilang ang mga iskolar ng Bataan. Nakakolekta sila ng tone-toneladang mga basura na karamihan ay plastic. Layunin ng aktibidad na maisulong ang pangangalaga sa kalikasan at kaligtasan ng mga mamamayan. Samantala sa Olongapo City, libu-libong katao rin ang nagtulong-tulong sa paglilinis ng dalampasigan sa Parola sa Barangay Kalaklan, Olongapo City. Mga kapuso, 93 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.